The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ating mga listeners and viewers ngayong hapon, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga taga-subaybay natin sa ating live streaming sa Facebook, pwede kayong makapag-search sa Boracay Malay streaming natin. And also sa aton nga live through on air sa Radyo Boracay 106.1 FM. And once again, welcome back sa aton nga programa sininga hapon, Blessed Hope every Thursday at 3 p.m. with Pastor Jonathan Altis and yours truly, Pastor Ariel Estirat. Alright, once again, magandang hapon sa lahat, especially sa ating mga workers dyan sa Boracay, sa Katiklan, sa Malay. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nagnenegosyo, nagbibenta, magandang hapon sa inyong lahat. Sana bigyan kayo ng Panginoon ng kalakasan. Bigyan kayo ng Panginoon ng lakas na magagamit niyo sa inyong pagtatrabaho. And also sa ating mga men in uniform, magandang hapon sa inyong lahat. Okay, so sana bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon. And hindi madaling magbantay palagi, sa kalsada. Lalo't lalo na ngayon, mainit talaga ang panahon natin. Sobrang init talaga ng panahon natin ngayon. Pero tiningnan ko kanina sa Zoom Earth, isang application na kung saan makikita mo kung may ara bagyo bala. So may ara gali isang bagyo. Pero malayo pa naman. Okay, malayo pa naman. Kaya pala mo ini nga may ara sang ulan-ulan naton. Okay? So muni ang dalas ng bagyo. Okay, pero dapat mag-ingat pa din tayo dahil ang panahon natin ay mainit, So huwag kalimutang magdala ng baon na tubig. Yan. Kung pwede, magdala ng ng payong para hindi mainitan, okay? Para maiwasan natin yung tinatawag na heat stroke. Yan. So sa ating mga men in uniform diyan, magandang hapon, okay? Sa Malay, sa Boracay, and also dito sa Katiklan. Okay? Magandang hapon sa lahat. And also sa ating mga government official dyan, magandang hapon sa inyong lahat. Okay, sana bigyan kayo ng Panginoon ng wisdom na magagamit nyo every time nga may ara sa mga ulubrahon ka mo. Wisdom, decision. Hindi madali mag-decision, lalo na sa government. And tani nga buligan ng aton mga government officials na damo pa sila nga mga proyekto nga maobra niya para magnami pagid ang aton nga banwa. Na. Sige. And also sa aton nga mga doctors dyan. Okay? Magandang hapon sa inyo dyan. At sa ating mga nurses, yan, lahat ng mga trabahante dyan. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay? Sana ang ating mga doktor, bigyan ng kalakasan ng Panginoon, wisdom na magagamit nila every time na may mga pasyente na dumadating. Okay? At saka siyempre, ngayon, maraming nagpapa-check up. So, sana na buligan ng aton mga doctors, mga nurses, especially sa mga damo sang pasyente may ara sa mga di nami nga ginabatkag sa mga panlawas. Kag tani mabuligan man, matagaan man sang nami nga bulong para magmayad man ang kag magbalik sa normal ang panlawas na. So sa aton nga mga teachers dyan, sa college, kasi sa elementary, sa elementary naman kasi, meeting na sila ngayon. Tapos na kasi yung kanilang tinatawag na holiday nila yung walang trabaho nila. Okay? So, undisturbed day gali. Sa mga teacher. Pero subong dahil May, yan, marami na namang mga gawain sila. Hanggang sa
June. Ay June naman ang balikan ng pasukan. So sa mga college, so ara pa padayon paghihapon sa pag-aaral, no? So aton mga teacher diyan, no? Instructors, sana bigyan ng Panginoon ng mahabang pasensya. Siyempre, no? Kasi hindi madaling magturo sa mga kabataan. Okay lang kung 3, 5 ang tuturuan mo, pero kung madami, mahirap yan. So sana bigyan ng Panginoon ng mahabang pasensya. And also sa ating mga nanay at tatay na nagpapahinga ngayon sa kanilang pamamahay. While nagpapahinga, nakikinig, no, sa programa natin ngayon, no. Pwede ka mag-tune in, no, sa Radyo Boracay, no, 106.1 FM. Yan. At itong oras na to, ito yung magandang time na makakapagpahinga while listening sa mga programa sa hapon. Yan. Okay. So, yan, magandang hapon sa inyong lahat, no? Yung mga parents natin, mga farmers natin, okay? Patuloy na nagtatanim. Yan. Sana i-bless yung inyong pananim ng Panginoon na marami kayong maaani. Ayan. Okay? So sana bigyan kayo ng Panginoon ng protection, bigyan kayo ng magandang pangangatawan upang magamit nyo everyday, lalo't lalo na sa pagtatrabaho nyo. Okay? So yan lang, no, ang babatiin natin ngayong hapon na ito. And by that, dadalhin ko kayo sa salita ng Panginoon dito naman sa Psalms 18. Yan. Isang verse lang ang ating tatalakayin ngayong hapon, mga listeners and viewers. Pero enough na ini. Namin ini nga verse. Okay, so dadalhin ko dito sa Psalms 18 verse 2. Kag sabi ng salita ng Panginoon, "The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower." But before that, mga abyan, mga listeners and viewers, mag-pray muna tayo. Hingi muna tayo ng wisdom galing sa Panginoon upang maintindihan naman ang salita ng Diyos. Okay? Pray muna tayo. Let's pray. Father, we praise you and thank you, God, sa hapon ito. Thank you so much once again sa privilege mo, Lord, na gintao mo, Lord, God, sa akon, which is makapag-share na naman, Lord God, ng salita mo through live streaming and through on air. And thank you so much, Lord, sa opportunity nga ginhatag mo. Thank you so much sining nga platform, Lord God. Hanggang ngayon, Lord God, patuloy pa ding nagsiservisyo sa mga tao. And salamat, Lord God, by this, Lord God, na platform. Ito yung ginamit mo, Lord God, na source, which is maabot, Lord God, ang mga tao ng salita mo. Maabot yung mga tao, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Maabot yung mga tao, Lord God, na makakilala kay Jesus, Lord, sa pamamagitan ng salita mo. Tani, Lord God, ang akong nga prayer, ang listeners and viewers namon sini nga kahaponon, pray ko man tani, Lord God, nga nakatune in tani siya, Lord God. Hasta matapos, Lord God, ang programa nga ini. Kag i-bless mo man ang ilang pamilya, Lord God, ang bawat isa, Lord God, na nakikinig. And then pray ko man, Lord God, sa akon sa pag-share sang imong pulonggaan mo man ko sang wisdom. Kag ang mga natun-an ko galing halin sang imong pulong, O God, tani, Lord God, nga ma-share ko naman sa kanila, maibahagi ko naman sa kanila. Kag ma-apply nila, Lord God, sang ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ini ang amon mga pag-ampo kag pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, punta tayo, balikan natin, basahin natin ang salita ng Panginoon dito po sa Psalms 18. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, "The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower." Now, ini yung mga abyan, okay, ang Psalms 18, ang nagsulat sini walang iba kundi si David.
No? Ang Psalms 18 ay awit ni David. Matapos siyang iligtas ng Diyos mula sa kanyang mga kaaway. Sino kaya ang kaaway nito ni David? Okay? So, kaaway niya, lalo't lalo na kay King Saul. Yan. Kasi si King Saul, hinahunt kasi that time si David. Kaya, ito ay awit ng pasasalamat, okay, sa Panginoon. So, hindi lang ito yung tinatawag na theology. So, ito ay personal experience ni David sa Panginoon. Okay? So, mapapansin natin, no, yung verse kanina na binasa natin, punong-puno siya ng tinatawag na description kung ano ang Diyos sa buhay ni David. Now, ngayong hapon, may katanungan lang tayo. May katanungan lang tayo. Kapag may problema ka, mga abiyan, sino ang tatakbuhan mo? Okay? Kapag may problema ka, sino ang tatakbuhan mo? At ano ang pinanghahawakan mo kapag parang bumabagsak na ang lahat? Daw wala ka nang mapuntahan bala. Okay? Kapag may problema ka, sino ang tatakbuhan mo? At kung parang wala na gid, no? Kapag parang bumabagsak na ang lahat, sino ang ginaanuhan mo? Muni ang Psalms 18 verse 2. So hindi lang sinabi ni David kung sino ang Diyos, kundi sinabi din niya kung ano ang Diyos para sa kanya. Ayan. Okay? So, dito natin makikita mga abyan. Okay? Kung ano ang Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ni David para sa kanya ay sapat na sa bawat pangangailangan niya. Siyempre naman sa atin. Ibig sabihin, ang Diyos para sa atin, sapat na siya sa bawat pangangailangan natin. Now, sininga hapon na mga abyan, dalon ko kamusang mensahe, the Lord is my rock. The Lord is my rock. Now, number 1, tatlo kabagay na i-share ko sa inyo sininga hapon. Number 1 is that God is your secure foundation. Okay? God is your secure foundation. So, babasahin natin, the Lord is my rock. Ayan. Sa isang verse lang ito, sa verse 2. The Lord is my rock. Now, titingnan po natin mga biyan ang salitang bato or rock. Okay? Yan po ang picture, mga abyan, na kung saan masasabi nating matibay. Okay? Matibay. Pagdating sa foundation, hindi talaga ito gumagalaw. Ibig sabihin, mga abyan, ito po ay stable. Stable. Now, mga abyan, sa panahon ni David, okay, sa panahon ni David, ang bato ay lugar ng tinatawag na protection. Okay? Ang bato. Okay? Lugar kung saan tinatawag na protection. Pangalawa, matibay na pundasyon. Yes, of course. Bato nga ni. Solid kasi. At hindi madaling masira. Ibig sabihin mga abyan, kapag ang Diyos ang foundation mo, hindi ka madaling matitinag. Alright? Okay, so kapag ang Diyos ang foundation natin, hindi tayong madaling matitinag. Okay? Now, tingnan mo ang sistema ng mundo, mga abyan. Okay? Ang sistema ng mundo, pabago-bago. Yes. Hindi stable, unstable ang sistema sa mundo. Tapos, unpredictable. Pero, kapag ang Diyos ang foundation mo, makakapagsabi ka talaga na magtatrust ka sa Panginoon. Bakit? Ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Right?
Hindi po siya nag-change. Hindi kagaya ng tao, hindi ba? May mood kasi ang tao. Ngayon, masayahin, mamaya masungit na yan. So, nag-change. Pero ang Diyos natin, hindi talaga nag-change. Kung ano siya, yan na talaga ang Diyos. Na tatlo kabagay na i-share ko sa inyo ngayong hapon. Okay? God is your secure foundation. Number 1. Okay? Number 1, God is unshakable. Yan ang Diyos natin. Number 1, God is unshakable. Okay? Malakay chapter 3 verse 6, I am the Lord, I do not change. Ibig sabihin, hindi nagbabago ang Diyos. Hebrews chapter 13 verse 8, sabi niya, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ibig sabihin, hindi nagbabago ang Diyos. Kung ano siya nung una, kahapon, ngayon, at saka walang hanggan. Hindi siya nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ibig sabihin mga abyan, kung ang Diyos ang foundation mo, hindi ka matitinag kahit nagbabago pa ang lahat, nagbabago ang mundo. Kapag siya yung foundation mo, kapag si Jesus ang foundation mo, kapag Diyos ang foundation mo. Okay? Pangalawa, number 1, God is unshakable. Pangalawa, God is a firm foundation. Firm foundation. Matthew chapter 7 verse 24 to 25. Okay? House that built on the rock stands. At ano pa mga abyan? Isaiah chapter 26 verse 4. Trust in the Lord, the everlasting rock. Yan mga abyan. So God is a firm foundation. Ibig sabihin mga abyan, hindi mo maiiwasan dito sa mundo na maraming pagsubok. Kita mo may bagyo na naman. Yan. Pero tani hindi na papasok sa ano natin, no? Doon lang siya sa Pacific. Kaya nung tiningnan ko sa Zoom Earth, sa Pacific lang siya. Okay? So, hindi natin maiiwasan na maraming bagyo sa buhay. Pero ito lang ang masasabi ko mga abyan ngayong hapon. Kapag pinili mo si Jesus as your solid foundation, okay? Hindi ka matitinag kahit anong mga pagsubok pa na dumating sa buhay mo. Iyan mga abyan. Pangatlo, okay, pangatlo, God gives stability in chaos. Problema, chaos. Stability. Ibig sabihin, stable. Psalm 62 verse 6. Sabi niya dito mga abyan, He only is my rock. I shall not be shaken. Okay? May kanta sa mga kabataan na I shall not be moved. I shall not be moved. Grabe, hindi ka talaga matitinag mga abyan. Kung ang Diyos, siya yung bato mo. He only is my rock. I shall not be shaken. Now, ang sabi ng Bible mga abyan sa Psalm 62 verse 6, hindi sometimes, okay? Hindi sometimes, kundi He only. Ibig sabihin mga abyan, exclusive yun ha. Exclusive na nagiging dependence ka sa Diyos. Okay? Exclusive na nagiging dependence ka sa Diyos. May mga times kasi abyan like for example, may problema na dumating sa buhay mo at magsasabi ka kasi na maliit lang yan na problema, kayang-kaya ko yan. Ibig sabihin niyan, nagdedepende ka na sa sarili mong lakas. I tell you mga abyan, hindi mo yan kaya.
Mas lalala yan kung magdidepende ka sa sarili mo na makaya mo ang problema mo. I tell you mga abyan, magiging worst pa yan. Pero kung hindi ka magdedepende sa sarili mo, tapos magdidepende ka sa Diyos, yung problema mo, very easy lang yan. Bakit? Sino ang magsusolve niyan? Hindi ikaw. Ang magsusolve ng problema mo, walang iba kundi ang Diyos. Okay? Yan ang sinabi ni David. Sa time na ginahunt imaw ni King Saul. Okay? He only is my rock. I shall not be shaken. Hindi sinabi ni David na sometimes, kundi sinabi niya, He only. Ibig sabihin, exclusive. Ibig sabihin, nagdedepende siya sa Panginoon, hindi sa kanyang sarili. Now, tingnan natin mga abyan. Okay? Bibigyan ko kayo ng magandang illustration. Lahat kayo ay may bahay mga abyan. Mamangkot ako sa inyo. Yung haligi, okay, ng bahay nyo, matibay ba ang fondasyon niyan? Of course, dapat matibay. Kasi kapag hindi matibay ang foundation, yung mga haligi, every corner, kung hindi matibay ang fondasyon niyan, bagsak. Babagsak yan. Dapat solid yung simento na yan. Di ba? Kung mas maari, 1:1. Oh, grabe no, 1:1 agad ah. Kasi kung hindi maganda yung foundation yan sa pamamahay nyo, yung bahay nyo, babagsak yan at hindi yan tatagal. Ganun, mga abyan, sa buhay natin. Kailangan matibay yung foundation natin. Pero, hindi ikaw yon ha. Hindi ako yon. Dapat yung foundation natin para matibay, walang iba kundi si Jesus Christ. Kapag si Jesus Christ ang foundation natin, hindi ka matitinag kahit anong klase ng bagyo pa yan na dumating sa buhay mo. So, what's the lesson? Sining hapon, mga abyan. What's the lesson? Kung ang buhay mo founded kay Jesus Christ, founded sa Diyos, kahit anong bagyo, hindi ka matitinan. So in application, ano ang foundation mo ngayon? Ito ba ay Diyos? O ito ba ay mga bagay-bagay sa mundo? I tell you, mga abyan sininga kahapon nun, kung ang foundation mo ay ang mga bagay-bagay na dito sa mundo, mawawasak lang yan. Hindi yan matibay. Hindi yan maglalast forever. Pero kung ang foundation mo, ang Diyos, it will last forever. Okay? So, ang pamangkot mga abyan, ano ang foundation mo ngayon? Si Jesus ba? O ang mga bagay-bagay dito sa mundo? Muna mga abyan, ang aton number 1. Number 1, God is your secure foundation. Pangalawa mga abyan. Pangalawa is, God is your source. God is your sure protection. Sure ha? Sure. God is your sure protection. Okay, basahin natin sa Psalms 18 verse 2. And my fortress and my deliverer. Yun. Kanami, no? The Lord is my rock. Pagkatapos, dinagdagan na, and my fortress and my deliverer. Now, tingnan natin mga abyan yung salitang fortress. Ang fortress mga abyan ay, ang meaning po sila ay stronghold. Stronghold. Ibig sabihin, lugar na kung saan may aras ang depensa. Oh. Lugar ng depensa. Which is, like for example, kung may ulan, okay,
Hanap ka sang masisilungan mo na madepensahan ka na hindi ka mabasa. Yan. Fortress, stronghold or lugar ng depensa. At ano pa mga abyan? And my fortress and my deliverer. Ano ang ibig sabihin ng deliverer mga abyan? Tagapagligtas. Tagapagligtas. Okay? So yung salitang na tagapagligtas, hindi ikaw yun ha. Gagawin mo sa isang babae na ililigtas mo siya at sasabihin ka na you are my hero. Hindi po yun. Tagapagligtas. Ang tunay po na may account niyan ng tagapagligtas, walang iba kundi si Jesus Christ. Okay? So, ibig sabihin, sino mga abyan, hindi lang pinoprotektahan tayo ng Panginoon, kundi iniligtas pa tayo ng Panginoon. Okay? Hindi lang tayo pinoprotektahan ng Panginoon, kundi iniligtas tayo ng Panginoon. Okay? Sometimes kasi mga abyan, may mga hamon sa buhay na daw hindi kaya natin bala. No? Hindi mo kayang haraping mag-isa. No? Hindi natin kayang kontrolin. Okay? Hindi natin kaya makontrol. Pero pasalamat tayo dahil may ara Diyos na siya yung nagde-defend sa atin. Defender natin. At rescuer. Tagapagligtas. Tatlo ka bagay mga abyan. Okay, tatlo ka bagay. God is your sure protection. Number 1. God is your refuge. God is your refuge. Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. God is our refuge and strength. Present help in trouble. Ano pa? Proverbs 18 verse 10, the name of the Lord is a strong tower. Let me explain sang Psalms 46 verse 1 mga abyan. So, yung sinabi niya doon na a very present help in trouble, hindi po yun past. Yun po ay present. Okay? Hindi po past help, kundi present help. Yun po mga abyan. Pangalawa, God delivers from trouble. Psalms 34 verse 19. The Lord delivers him out of them all. At ano pa? Colossians chapter 1 verse 13. Delivered from darkness. Ibig sabihin mga kaibigan, hindi lang physical danger ang ginprotektahan sa aton sang Ginoo, ginrescue sa aton sang Ginoo, pati din yung tinatawag na spiritual aspect naton. Yun, nire-rescue din ng Panginoon. Okay? Nire-rescue ng Panginoon. Ayaw niyang mapahamak, kaya siya yung tinatawag na defender natin at rescuer natin. Pangatlo, mga abyan, God fights for you. So yan ang pinakanami mga abyan. God fights for you. Sino ang nakikipaglaban? Nilalabanan ng tayo ng Panginoon. Though, same lang bala sa unga bala. Nag-away ba lang ang mga unga pagkatapos ang unga mo natangis. Okay? Pagtangis ng unga mo, nagkadto sa nagpunta sa iyo tapos nagsumbong. Tapos ikaw naman, yan. Daw parents bala. So ang Diyos natin ay para siyang parents natin. God fights for you.
Siya yung nakikipaglaban. Diin yan sa Bible. Exodus chapter 14, verse 14. Sabi ng salita ng Panginoon, the Lord will fight for you. Kita mo na? The Lord will fight for you. Ibig sabihin, lalaban ang Diyos para sa atin. Para sa iyo at sa akin. Ano pa? 2 Chronicles chapter 20, verse 15. Hambal sang pulong sang Ginoo, the battle is not yours, but God's. Amo na mga abyan. Pag may ara kita sang strong foundation naton, kung may ara kita sang Diyos, amo ni, una, ang Ginoo makikipag-fight para sa'yo. Kag, imbis na sa'yo tani, ang problema na yon, hindi na ngayon sa'yo. Kasi sabi ng Panginoon, the battle is not yours, but God. But sa Panginoon, kita mo, ginako sang Ginoo ang mga problema mo. Problema naton. Hindi ka ba matutuwa sini, mga abyan? Mga listeners and viewers naton, hindi ka ba matutuwa sini? May laban sa buhay kasi na hindi mo kasi laban. Okay? Laban ng Diyos para sa'yo. Amo na yung mga abyan, kung may mga pagsubok sa aton nga kabuhi, tani, wag mo nang subukan. Ang gagawin mo para hindi ka na mahirapan, Lord, pwede ba i-ano ko ang problema sa imo? Ibigay ko sa iyo. Yan. Amo na ang namian sang Ginoo bala. Amo na ang namian sang Ginoo, mga abyan. Basta hindi ka ga-depend sang imo nga kaugalingon, ga-depend ka sang Dios. Paghambal ka nga, Lord, buligi ko sa akong problema, di na akong kaya di. Oh. Para ang Ginoo na kayong mag-fight para sa problema mo. Kag akuin niya yung problema mo. Diba kasi sabi ng Bible, the battle is not yours, but God's. Okay? Wag na kasi nating akuin, yung magsasabi na tayo na kaya natin to, kaya ko to. Wag. Mali ka dyan. Bakit? In the first place, hindi mo kaya. Only God lang gid. Si Jesus lang gid ang may kayang makasolve niyan. Ano ngayon mga abyan? May mga problema ka ba sa buhay? Why not? Si Jesus Christ, naghihintay na siya ngayon para sabihin mo mga problema mo. Ibigay mo na yan sa Kanya. Kasi ayaw ng Diyos, nagkikare kasi ang Diyos sa iyo eh. Ayaw niya kasi na nabibigatan ka. Ikaw lang kasi yung nagpapabigat ng buhay mo. Sabi kasi ng Diyos, ibigay mo na yan sa akin. I-cast mo yan sa akin. Ibigay mo yan sa akin. Bakit? Hindi mo kasi yan laban. Laban yan ng Diyos para sa'yo. Okay? Now, anong yung magandang illustration na maibibigay ko sa inyo? Okay, ito. Parang sundalo mga abyan, no? Na may tinatawag stronghold. Okay? Kahit maraming kaaway, ligtas. Ligtas siya dahil nasa tamang lugar. Yeah. Okay? Ganyan ang mga sundalo, hindi yan susugod agad-agad eh. No? Kahit alam nila na maraming kaaway, pero kapag nasa stronghold siya, alam niya yan na ligtas. Yeah. Dahil nasa tamang lugar. Yeah. Pamangkot mga abyan, nasa tamang lugar ka ba? Yung stronghold mo ngayon, yan ba ay Diyos o hindi? Kung hindi, ibig sabihin, wala ka sa tamang lugar. Pero kapag ang stronghold mo ay Diyos, I tell you, nasa tamang lugar ka.
So, what's the lesson? Sini nga hapon, mga abyan. Hindi mo kailangan labanan ang lahat ng problema mo. Okay? Yung sa kanta pa nga sabi nga, tawanan mo yung problema. Okay? Tawanan mo yung problema. Pero sana wag kang tumawa na na ikaw lang mag-isa, baka may makakita sa'yo. Nako, mapagkamalan ka pa na umang. Okay? So, sabi ng kanta, tawanan mo ang iyong problema. Pero dito, wag mong tawanan. Kasi paglalaruan ka niyan, ibigay mo na kay Jesus para matulungan ka. So, hindi mo kailangang labanan ang lahat. May Diyos kang lumalaban para sa'yo. In application, mga abyan, natuto ka bang magtiwala sa protection ng Diyos? O umaasa ka lang sa sarili mong lakas? Diin sina mga abyan. Natuto ka bang magtiwala sa protection ng Diyos? Do you trust God? Or nagdedepende ka sa sarili mong lakas? Alright, mga abyan, muna ang pangalawa natin. Balikan natin, mga abyan. Number 1. Balik tayo. Number 1, mga abyan, is God is your secure foundation. Pangalawa, God is your sure protection. Sure na protection talaga. The last one, mga abyan, God is your personal savior and strength. Okay, mga abyan, sino gani ang imong personal nga savior? God is your personal savior and strength. Personal savior, walang iba kundi si Jesus Christ. Sabi niya sa salita ng Panginoon, Psalms 18, verse 2, My God, my strength, my shield, and my what? Salvation. Yeah. Tagapagligtas. Kung titingnan mo dito, mga abyan, paulit-ulit na sinasabi yung may, yung salitang may. Okay? So, hindi lang may rock. Di ba? Kundi, the end ng salita niya is my salvation. Okay? Ibig sabihin, mga abyan, nasabi yan ni King David that time, though hinahunt siya ng kanyang ni King Saul, okay? Nasabi niyan sa Panginoon. Kahit may struggle siya sa buhay, pero nasabi niya sa Panginoon na ikaw, Lord, ang tagapagligtas ko. Ibig sabihin, nung nagkaroon ng problema si David sa buhay niya, doon din umiinit or nagiging matibay ang relasyon ni David at ang Diyos. Okay? Doon tumitibay yung relasyon nila. Ganun din yan, mga abyan, sa atin. Alam mo, naghihintay lang talaga ang Panginoon. Gusto ng Diyos na magkaroon ka relationship sa Kanya. Okay? Gusto ng Diyos. Kung wala ka pang relationship sa Panginoon, mga abyan, simple lang. Ambal ang Ginoo, Lord, buligibig ko na magkaroon ako relationship sa imo. Ang Ginoo gid gadali-dali sina, mga abyan. Gadali-dali gid na kung ano na bakasa ron. Mabilis yan ang Diyos kapag sinabi mong gusto mong magkaroon ng relationship sa Kanya. Nagmamadali ang Diyos niyan. Naghihintay na ang Diyos niyan, mga abyan, sa iyo. Ikaw lamang magdesisyon ka ngayon. Okay? Mga abyan. Now, tingnan natin. Patuloy tayo. Tingnan natin yung salitang strength, mga abyan. Ang strength, okay, sabi niya na ikaw ang akon nga strength. Ang Diyos ina, mga abyan. Ibig sabihin, source ni
David ang Panginoon sang iya nga strength. Ibig sabihin, ara ang gahom. Mga abyan. Ang power. Ano pa? Shield. Ibig sabihin, ginako niya nga ang Diyos ang ga-protect sa kanya. Especially sa mga atake sang iya nga kaaway. Amo man sa aton. Wala kitang shield. Madali kita yung atakihin ng aton nga mga kaaway. Kag ang last ng salita is salvation. Ibig sabihin mga abyan, ginako niya nga ang Ginoo amo na ang magaligtas sa kanya. Tinatawag na nga deliverance. May times gid mga abyan na si David dumating gid sa kanyang buhay na gapaumang-umang imaw. Kung hindi niya obrahon to ang magpaumang-umang, mamamatay gid talaga siya. Buti na lang yun ang naisipan niya, nagpaumang-umang siya. Ang mga kalaban niya, nakita siya. Hambal sa mga kaaway niya. Di ba amo iniin ang bantugan nga nga hari nga damo sang napatay? Hindi ba? Ano ang nangyari sa subong daw na umang man? Wala gin patay si David. Siya apatin pa nila nga umang na gani. Nakaligtas. Okay? Nakaligtas siya. Kung wala, buligis ang Ginoo. Hindi siya maligtas Wala siya nag-realize ang iyang nga sarili. Siyempre, warrior by si David. Pwede man niya to labanan to mga sundalo na to. Pero, hindi siya umaasa sa kanyang sarili. Umaasa siya sa Panginoon na ililigtas siya. So, ibig sabihin mga abyan, ang Diyos, sapat na siya sa lahat ng ating pangangailangan. Sapat na siya sa lahat ng pangangailangan mo. Si Jesus, mga abyan, sapat na siya para sa pangangailangan mo. Tandaan natin mga abyan, hindi lang kilala ni David ang Diyos. Naranasan niya talaga, na-experience niya talaga kung paano magmahal ang Diyos. Na-experience siya mga abyan. Now, 3 kabagay mga abyan. Okay? 3 kabagay. God is your personal Savior and strength. Number 1. Okay? God is your strength. Pamangkot mga abyan, ang Diyos ba ang tauit strength sa'yo? Okay? Ang Panginoon ba? Or hindi? Okay? God is your strength. Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ. Amo ni ang sa sapatos bala ni Stephen Curry nga gibutang to. Okay? Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ. Ano pa? Isaiah chapter 40 verse 29 gives power to the weak. Gahatag sang gahom ang Ginoo sa aton nga mga maluya. Ibig sabihin mga abyan, hindi mo na kailangan magiging malakas pa. Kailangan mo lang kumapit kay Jesus. Amo lang mga abyan. Kita mo si David, pwede man ito labanan to mga sundalo nito. Pero wag niya to ginhimo. Wag siya nag-realize sa iyang sarili. Kundi nag-realize siya sa Ginoo. Ini ang imon nga obrahon. So, di ikyas, nakatakas. So, hindi mo na kailangan maging malakas. Kailangan mo lang kumapit kay Jesus. Amen, mga abyan? Muna. Pangalawa. Okay, malapit na tayo matapos. God is your strength. Pangalawa, God is your shield. Shield, mga abyan. God is your shield. Genesis chapter 15 verse 1, I am your shield. Ang Ginoo gani ang aton nga shield gali. Grabe, panangga. Ephesians chapter 6 verse 16, shield of faith. Okay. Bakit may shield mga abyan? Dahil everyday kasi nandun talaga ang atake
Everyday yung atake ng ating kaaway. Kaya may shield. Kasi kung wala ang shield, wala si Jesus, palagi tayong matatamaan yan. Okay? Kapag tinamaan ka na ng pag-atake ng kaaway, di talo ka na. Pero kung may ara ka shield, which is si Jesus, hambal niya na, I am your shield. So, hindi ka matatamaan. Bagkos, naproproteksyonan ka pa. Sino ang kaprotect sa imo? Ang Ginoo. Una, tandaan natin mga abyan ha, hindi nawawala ang problema sa buhay. Nandyan yan palagi. Pero, hindi ka matitinag sina kapag may ara ka sang shield, which is si Jesus Christ. At pangatlo mga abyan, okay, pangatlo, God is your salvation. Siya yung tagapagligtas mo. Pamangkot sini mga abyan, si Jesus ba ang tagapagligtas mo? O hindi? Kung hindi mga abyan, this is your time. This is your time na maghimo ka sang desisyon sa imo nga kabuhi. Simple lang mga abyan. Tanggapon mo lang si Jesus as your Lord and personal Savior. Patihan mo si Jesus as your Lord and personal Savior. Ngayo ka sang kapatawaran kay siyempre makasasala man kita. Wag yun namang sabihin na si Pastor Ariel hindi nagkakasala. Lahat tayo nagkakasala. Okay? So ang gusto ng Panginoon, humingi ka ng kapatawaran sa Kanya. Kasi faithful naman ang Diyos sa Kanyang promesa na papatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. Ang pamangkot sinimang abyan sininga kaponon. Si Jesus ba ang tagapagligtas mo? Kung hindi, tanggapin mo siya bilang Diyos at personal na tagapagligtas mo. Patihi. Okay? Si Jesus na siya ang makapagligtas sa iyo. Kag humingi ka ng kapatawaran sa Kanya. Pangatlo, mga abyan, God is your salvation. Psalms 27:1, the Lord is my light and my salvation. Yan. Si David pa din yan. Basta Psalm si David yan. The Lord is my light and my salvation. Ano pa? Acts chapter 4 verse 12. Salvation is in Jesus Christ alone. Kanino daw mga abyan? Kay Jesus Christ. Salvation is in Jesus Christ alone. Ibig sabihin mga abyan, kapag naggawa ka ng desisyon ngayon na tanggapin mo si Jesus as your Lord and personal Savior mga abyan, kapag tuod-tuod gid nga tanggapon mo si Jesus Christ as your personal Savior, ibig sabihin mga abyan, bibigyan ka ng Panginoon. Okay? Ng promesa naman. Yung kaligtasan na ibibigay niya sa iyo is eternal life din. Okay? Eternal life. Hindi na yan mawawala sa iyo. Hindi po yan temporary. Okay? Temporary. Hindi lang yan na nag-utang ka to ng appliances na tawag sina kapag hindi mo nabayaran, okay? Pag hindi mo nabayaran, kukunin nila. So, hindi mo na yun. Kundi yung tinatawag talaga na fully paid na yan para magamit mo forever. Yan. Yung salvation mga abyan na ibibigay sa aton sang Ginoo, it will last forever. Bakit? Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Eternal life, mga abyan. Tandaan po natin ha, hindi po temporary ang salvation na ibigay sa atin ng Panginoon. Ito po ay eternal rescue. Okay? So, tatlo kabagay mga abyan. Number 1, God is your strength. Ang Panginoon ba yung strength mo? Pangalawa, God is your shield. Shield, ang Panginoon ba yung shield mo? At the last is, God is your salvation. Si Jesus ba ang tagapagligtas mo? Okay?
No. Ini mga abyan, oh. Mainit ang panahon natin ngayon. Para maligtas ka sa mainit na panahon, anong gagawin mo? Like for example, naglalakad ka, mainit. Ano ang dadalhin mo upang maligtas ka sa init na yan? Siyempre, dala ka sang umbrella. Oh. 'Di ba? Pag wala kang payong, lalabas ka to mainit. Oh. Hindi ka ligtas. Pero kapag nagdala ka ng payong, maliligtas ka sa tinatawag na init. Yan. So, hindi masisira yung bikibelo mo na kutis. O, di ba? Ganyan mga abyan. Okay? Mapipigilan mo ba yung init? Ha? Mapipigilin ba natin yung init? Hindi. Hindi natin mapipigilan. Pero kapag may payong ka, mapoproteksyonan ka pa. Ganun yan, mga abyan, kay Jesus. Kapag ginpatian mo siya, okay? Na siya ang imo nga personal nga savior, maliligtas ka habang buhay. Maliligtas ka habang buhay. So what's the lesson mga abyan sini nga kahaponon? Ang Diyos ay hindi lang sapat, siya ay higit pa sa sapat. Mga abyan bala. So in application, okay? Pamangkot, mga abyan, natanggap mo na ba si Jesus? Okay? As your personal savior. Now this time mga abyan, amo ni ang dapat nga imuon mga desisyon. Una, dapat magkaroon ka relasyon sa Ginoo. Lord, gusto kong magkaroon ng relasyon sa iyo. At sabihin mo sa iyong mga bibig na, Lord, ikaw ang akon personal nga tagapagligtas. Kaya mo ba? Sabihin mo yan ngayon mga abyan. Pag sinabi mo yan mga abyan sa iyong bibig, I'm sure 100% ililigtas ka ng Diyos. Okay? Mga abyan, pabalik tayo. Psalms 18 verse 2. Anong pinakita dito mga abyan? Number 1, God is your foundation. Pangalawa, God is your protection. And then last one is, God is your personal. Personal, ha? Personal. God is your personal Savior. Hindi lang ito mga abyan tanong na kilala mo ba ang Diyos? Kundi ang tanong mga abyan, tinanggap mo na ba siya as your personal Savior? Tani mga abyan, nakapag-decide ka, subong nga adlaw, sini nga kahaponon. Alright, salamat mga abyan, no? Salamat sa salita ng Panginoon. At sa wakas natapos na rin. Tani mga abyan na ang salita ng Panginoon, no? Nagsink in ini sang aton mga tagipusoon kag sang aton nga mind mga abyan. Tani nga hindi lang sa mind, tani mga abyan nga hindi lang sa tainga, kundi tani mapunta ini sa imo nga tagipusoon. Let's pray mga abyan. Sini nga kahapon. Let's pray. Father in heaven, we praise you and thank you, O God, sa salita mo. Thank you once again, Lord God, for revealing yourselves to us as our rock, our fortress, and our deliverer. Lord, patawaran man kami. Sometimes or many times, rely gid kami sang amon nga kaugalingon nga kusog or strength namon. Instead nga salig kami sa imo or mag-trust kami sa imo. Buligi man kami, Lord God, sini nga kahaponon. Tudloi man kami nga mag-stand kami sa imo, Lord God, as our firm foundation.
Kagbuligan mo man kami nga kung may ara kami sa mga pagsubok, mga problema nga gaabot sa amon nga kinabuhi, tani Lord God nga magdalagan kami pakadto sa imo man, which is our refuge. Kag tani nga hindi kami Lord God magadepende sang amon nga kusog, sang amon nga lakas, kundi magdedepende kami Lord God sang strength mo kag sa salvation nga itaom mo sa amon. Buligi man kami Lord God sini nga kahapon nun, nga makabuild kami sang relasyon sa imo. Real and personal Lord God. Nga Diyos kag personal namon nga tagapagligtas. Tani Lord God, hindi lang temporary, but daily tani Lord God nga obrahon namon. Salamat sini nga platform Lord God nga gingamit mo. I-bless mo pa Lord God ini continue. Hiningamon mga pag-ampo. In Jesus name we pray. Amen and amen. Magandang hapon mga abyan and salamat. Natapos na nating programa ngayon. By the way, once again, no, ang ating programa, no, every Thursday, Blessed Hope, no, every Thursday at 3 p.m. with Pastor Jonathan Altis and yours truly, Pastor Ariel Espirat. At nagsasabing, God bless you and bye-bye.